Hindi ko narinig ng malinaw kung ano ang sinabi nila. Pero siguradong may mali. Mukhang hindi na siya kayang kontrolin ng pamilya Bai. Ang lakas ng loob niyang saktan si Shuyan sa Gaokao. Ama, huwag mo muna siyang gulatin. Hayaan mong ilabas niya ang ebidensya. Nag-ayos na ako ng tao para magbantay. Mag-review ka lang. Exam permit. Ngayon, mahigpit niya itong binabantayan. Song Jiao Jiao. Ang exam permit ng ate mo noon. Ikaw ba? Ina. Ngayon ba, tutulungan mo rin siyang ungkatin ang nakaraan. Hindi kaya noon. Si Jiao Jiao talaga. Ate Shuyan, huwag kang matakot. Hindi ako natatakot. Masyado na akong matagal naghintay para sa araw na ito. Kasama Song Shuyan, pakitago ng mabuti. Kapag nawala, hindi napapalitan. Salamat. Pag-uwi, ilagay sa safe sa bahay. Dadalhin ko mismo ang tunay. Ilagay sa safe, kopya ng record at numero. Hindi pwedeng ilagay ang pag-asa sa isang lugar lang. Napag-isipan ng mabuti. Ang ganda. Ano bang maganda sa isang exam permit? Ito ang hamon ng asawa ko. Kuya Yu. Ngayon, siguradong papasok ako. Kaya mo yan. Kasama. Kanina ka pa sumusunod. Anong kailangan mo? Ako. Naligaw ako. May nagbabantay kay Song Shuyan. Itinago rin niya ng mabuti ang exam permit. Walang kwenta. May nagbabantay na sa pamilya Shen. Mahirap kumilos sa umaga. Kung ganoon, kumilos tayo sa gabi bago ang exam. Ate Shuyan, pakiramdam ko, blanco ang isip ko. Normal lang yan. Bago ang exam, huwag nang pilitin. Kung ano ang alam mo, panatilihin mo, panalo ka na ng kalahati. Ate, tinasahan ko na ang lapis mo. Salamat. Bukas, ihahatid kita sa exam room. Hindi pa magaling ang binti mo. Sasakay ako ng kotse, hindi ako maglalakad. Hindi pwede. Kung ganoon, hihintayin kita sa pinto hanggang matapos ka. Ang laban na ito ni Shuyan. Gusto kitang samahan hanggang sa pinto. Sasakay ka lang ng kotse. Sino yan? Huwag kang gagalaw. Gusto talaga niyang sirain ang exam ticket ni ate. Sinong nagpadala sa'yo? Dalhin sa presinto. Masusunod. Imbestigahan agad. Ama, hindi pwedeng maapektuhan ang pagsusulit, pero hindi rin pwedeng palampasin ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka sa pagsusulit mo. Ipaubaya mo na sa akin ang natitira. Magkita tayo bukas. Sino ang nag-utos sa'yo? Ang babae mula sa pamilya Bai ang nagbigay ng pera. Lugar ng pagkikita, proseso ng pagtanggap ng pera. Yan, huwag kang matakot, ate, kaya mo yan. Magbabalik ng matagumpay si kasamang Song Shuyan. Hintayin mo akong lumabas. Song Shuyan. Narito po. Sa wakas, nakaupo na rin ako rito.
Nasira man ng isang beses, hindi ibig sabihin ay habang buhay na akong yuyuko. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Napadaan lang ako. Napadaan sa lugar ng pagsusulit. Baiji, maghintay ka lang. Shuyan. Kasamang Song Shuyan. Sumama ka muna sa amin. Guro, ano po ang problema? Kasamang Song Shuyan. May nagulat na nagdala ka ng kodigo para mandaya. Makikipagtulungan ako sa investigasyon. May nagulat laban sa iyo, na nagdala ka ng mga materyales sa pagre-repaso. Maaari ninyong suriin, pero gusto kong nakarecord ang buong proseso. Hindi ito pwedeng daanin sa salita lang. Nakasalalay ang buong buhay ko sa pagsusulit na ito. Hindi ko matatanggap ang walang batayang paratang na ito. Walang nakitang kainahinala, walang problema sa katawan at mga gamit niya. Kailangan pa ba nating suriin ang upuan? Hindi kay Song Shuyan ang sulat kamay na ito, at nasa likuran niya ang pwesto nito. Halatang may nagpasok lang nito. Wala akong alam sa kahit anong papel. Umamin na ang taong umakyat sa pader kagabi. Ikaw ang nagbayad sa kanya para sirain ang exam ticket. Ngayon naman ay may nagulat ng pandaraya. Baiji, sa tingin mo ba ay nagkataon lang ito? Wala akong inutusang maglagay ng papel. Baiji, ayos lang na hindi mo ako gusto. Pero hindi mo dapat pinakialaman ang pagsusulit. Kasamang Song, huwag kang magpaapekto. Salamat po, guro. Tayo na. Kalma lang, huwag magmadali. Bakit? Sabi ko naman sa'yo na maghintay ka sa kotse. Sa paglabas niya, gusto kong ako agad ang makita niya. Kuya, ibang-iba ka na ngayon. Hindi na ikaw yung malamig na, Commander Shen. Bakit ka nakatayo? Wala ka na bang pakialam sa mga binti mo? Kailangang nakatayo kapag sasalubong sa tagumpay. Tapos na ang pagsusulit. Tapos na. Nalagpasan ko rin sa wakas. Hindi mo lang nalagpasan. Nanalo ka. Kumpirmasyon ng marka. Ibig sabihin ay hindi pa ito tapos. Baiji, alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang muntik mo nang idulot? Sobra lang niyang gusto si Shen Yu, kaya siya naguluhan sandali. Gusto, sinisira ang college entrance exam. Nambibintang ng pandaraya, sinisira nito ang kinabukasan ng isang tao. Ako lang ay hindi makapapayag. Simula bukas, pupunta ka sa Southern Hospital para mag-aral pa. Hindi ka pwedeng bumalik sa kabisera sa loob ng 3 buwan, sir. Ay padadala ng pamilya si Baiji sa malayo. Mag-iiwan din ng record ng investigasyon ang test center, para patunayan na inosente ka. Basta na lang siyang ipapadala sa malayo. Masyado naman yatang madali para sa kanya. Ipinadala siya sa malayo, pinoprotektahan siya ng pamilya Bai. Pero nawala na sa kanya, ang dignidad na manatili sa kabisera. Kung susubukan niyang bumalik at gumawa ng gulo sa susunod, hindi na lang pagpapadala sa malayo ang mangyayari. Yan. Pasensya na sa sinapit mo, ina. Hindi niya ako nasira, kaya hindi ako natalo. Salamat. Nasa ibang lugar ka, pero nagpapadala ka pa rin ng sulat para guluhin si Song Shuyan. At nakikialam sa college entrance exam ng iba.
Sumulat lang naman ako. Ang isang sulat ay maaari ring magbago ng buhay ng ibang tao. Hindi mo pa rin naiintindihan. Pumunta ka sa mas malayong lugar para magsanay. Kung walang pahintulot ng pamilya, pansamantala kang hindi pwedeng bumalik sa kabisera. Ate, itinago ko ang registration form noon. Napakasama rin noon, hindi ba? Oo. Pero may pagkakataon ka pang magbago. Sina Bai Ji at Shin Ziyi. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin nilang natalo lang sila. Ayoko nang maging ganoong klaseng tao. May balita mula sa ospital. Masyadong naging emosyonal si Song Jiao. Biglang sumakit ang tiyan. At mukhang manggang anak ng maaga. Anong sabi ng ospital? Sabi lang nila na kailangang pumunta agad ng pamilya. Paano siyang manggang anak ng maaga? Matagal nang hindi matatag ang emosyon ng buntis. At hindi rin maganda ang kalagayan ng sanggol. Kailangang maghanda ng pamilya. Ang lahat ng nangyari sa kanya ay kagagawan din niya. Kung hindi sana nagkamali noon, kung hindi sana ako tumakas, walang mangyayari sa mga kung na iyan. Gusto mong pumunta sa ospital. Kung pupunta ako, mas lalo lang siyang magiging emosyonal. Inosente ang bata. Magpapadala ako ng gatas at mga rasyon ng tela doon. Gamitin niyo ito para sa bata. Huwag mong ipaalam sa iba. Masyado ka pa ring mabait. Hindi ko siya pinapatawad. Hindi ko lang isisisi ang kasalanan ng mga matatanda sa isang inosenteng bata. Premature ang bata, napakapayat at mahina, kailangang ilagay agad sa incubator. Hindi maayos ang paghinga ng bata, tawagin niyo agad ang doktor. Bilis, bilis. Bilis, tawagan ang pediatrics, maghanda para sa emergency. Ito ang ibinigay ni ate para sa bata. Sabi niya, para lang ito sa bata, hindi para kay Song Jiao. Magpasalamat ka sa kanya para sa akin. Walang anuman. Huwag niyo na siyang gagambalain pa. Iyon na ang pinakamagandang pasasalamat. Doktor, mukhang bumuti na ang lagay ng bata. Obserbahan muna natin. Mas maayos na ang lagay niya kaysa kagabi. Ligtas na ang bata. Pansamantalang bumuti na ang lagay niya. Kanino galing ang gatas na ito? Kay Song Shuyan. Naaawa lang siya sa akin. Nililigtas niya ang bata. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin maintindihan? Inagaw ko ang mapapangasawa niya. Sinira ko ang admission ticket niya. Pero sa huli, siya pa rin ang nagligtas sa anak ko. Ako ba ay nagkamali na simula pa lang? Jomu, nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako? Wala nang silbi ang pagsisisi. Hindi mo man lang magawang magsinungaling sa akin. Jiao, palakihin na lang natin ng maayos ang bata. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Mahal mo pa ba ako? Ina, may sumire ng admission ticket ko. Ching Shan, naging masyado ba tayong paborito noon? Hindi lang basta naging, talagang may paborito tayo. Akala ko noon, kapag naaga kita, mananalo na ako, pero ang mga inagaw ko, bakit parang walang halaga? Kinuha ko na ang lahat sa kanya, bakit siya pa rin ang masaya sa huli? Dahil hindi siya, nagpakulong sa galit at inggit. Ang landas ni Song Jiao, siya mismo ang pumili niyan. Ang landas ko, dapat ko ring ipagpatuloy.
Ano man ang maging resulta, wala na akong pagsisisi. Ate, ilalabas na ang mga resulta. Ate, kinakabahan akong tumingin. Kinakabahan din ako. Unang pwesto, Song Shuyan. Napakataas ng marka. Ate, ikaw ang una. Ikaw ang nanguna. Nakapasa ako. Ikaw ang nanguna. Ikaw ang nanguna. Kuya, nanguna si ate, 350. Kasamang Song Shuyan, binabati kita. Shen Yu. Nagawa ko. Alam kong magagawa mo iyan simula pa lang. Ama, ina. Nanguna si ate sa pagsusulit. Makakapasok siya sa Jingda. Talaga, kalat na ang balita sa buong kanto. Mabuti. May narating na ang anak ko. Yan. Nakapasa talaga siya. Si Song Shuyan ang top scorer ng probinsya. Jingda. Wala na sigurong problema. Jingda. Kahit pala punitin ko, ang exam permit niya noon, makakapasa pa rin siya. Ikaw nga talaga ang may gawa noon. Sinira mo talaga ang exam permit niya. Oo. Galit ako sa kanya noon. Galit ako dahil mas magaling siya sa akin sa lahat ng bagay. Buhay niya yun. Mula pagkabata, tumayo lang siya doon. Sasabihin na ng iba, na mabait siya, na magaling siya. Paano naman ako? Kaya sinira mo siya. Zhao Jiao, nakakatakot ka. Ako. Yan. Proud na proud sa'yo si ama. Salamat, ama. Tungkol sa exam permit noon, patawarin mo si Ina. Dapat naniwala ako sa'yo. Kayo noon, hindi sa hindi nyo alam ang totoo. Ayaw nyo lang maniwala, na gagawin nyo ni Song Zhao Jiao. Ina. Pwede ko kayong hindi kagalitan, pero ang pagpapatawad, kailangan ng panahon. May college student na talaga ang pamilya Song. May narating na ang yanyan ko. Lola, sa susunod, dadalhin kita sa Jingda para makita mo. Sige. Ate Shuyan, gusto ko rin sanang lumabas at matuto. Pero natatakot akong hindi ko kaya. Lahat naman natatakot sa simula. Hindi dahilan ng takot para hindi sumubok. Ayokong umasa lang sa pag-aasawa para mabago ang buhay ko. Kung ganoon, umasa ka sa sarili mo. Kasama Song Shuyan, ang mga marka mo, ay sapat na para makapasok sa Jingda. Kami mula sa admissions office ng Jingda. Gusto lang naming kumpirmahin ang desisyon mo. Kasama Song Shuyan. Admission letter mula sa Jingda. Congratulations, estudyante ng Jingda. Ate, makakapasok ka na talaga sa Jingda. Yan. Nagbigay ka ng karangalan sa sarili mo, at nagbigay ka rin ng karangalan sa pamilya Shen. Mag-aral kang mabuti, kailangan ng bansa ang henerasyon nyo. Estudyante Song. Sa susunod, turuan mo pa ako. Bukas na talaga. Ang magagawa ng espasyong ito sa hinaharap, baka mas marami pa sa inaakala natin. Pagkain, halamang gamot, seafood, espiritual na bukal, hindi pwedeng gamitin ng basta-basta. Kailangan nating maging mas maingat sa susunod. Hahanapan kita ng ligtas na paraan. Ayokong umasa lang dito para yumaman. Gusto kong makatulong ito sa mas maraming tao. Kaya mag-isip tayo ng paraan ng magkasama. Nakapasa si Yanyan sa Jingda. Nakapasa si Xiaoyu sa Normal University. Napakalaking balita nito para sa pamilya. Mag-aral kayo para paglingkuran ang bayan. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ng panahon. Ama, sigurado akong magiging isang mahusay na guro ako balang araw. Mag-aaral din ako ng mabuti. Ito ang nararapat na matanggap ng panganay na manugang ng pamilya Shen. Hindi ko agad ibinigay sa iyo noon, dahil baka ma-pressure ka. Ngayon,
Alam kong kaya mo na itong dalhin. Ate, nararapat lang ito sa iyo. Ina. Aalagaan ko ng mabuti ang pamilyang ito, at aalagaan ko rin ang sarili kong buhay. Komplikado ang sitwasyon sa Timog. Maaaring magpadala ang mga nakakataas ng mga tao roon. Nasa listahan ka ng mga kandidato. Kailan ang alis? Wala pang tiyak na petsa, pero hindi na ito magtatagal. Ang sugat mo sa binti, kailangan munang pumasa sa pagsusuri. Naiintindihan ko. Sertipiko ng pagtanggap, Song Shuyan. Sertipiko ng pagtanggap, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tungkol sa mga kandidato para sa misyon sa Timog. Mapanganib ba? Hindi ko maaaring sabihin ang detalye ng misyon. Pero sa katubigan ng Timog, ang ruta ng smuggling sa Jiugang ay hindi madali. Jiugang. Anong nangyari sa iyo? Wala naman. Ipagbubuhos kita ng tubig. Magagamit mo ito sa pagbubukas ng klase. Alam ni Ina na huli na para sabihin ang kahit ano. Pero ginawa ko ito para sa iyo. Para sa iyo. Salamat. Yan. Tatawagin mo pa ba akong ina? Ikaw ang aking ina. Hindi iyon magbabago. Pero ang lamat sa pagitan natin ay hindi maayos ng ilang salita lamang. Alam kong gusto mong bumawi. Maghihintay si Ina. Ate. Patawad. Tungkol sa exam permit, tungkol kay Jomu, at sa lahat ng nangyari noon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Song Jiao, ang mga atraso mo sa akin ay hindi mababayaran ng isang simpleng patawad. Pero kung talagang alam mo na ang iyong pagkakamali, palakihin mo ng maayos ang anak mo, at ayusin mo ang sarili mong buhay. Huwag ka nang manakit ng iba. Hihiling ako ng hiwalay na bahay. Mula ngayon, mamumuhay tayo para sa sarili natin. Ako ang mananagot sa bata. Gusto mo ba akong hiwalayan? Alam kong hindi mo na ako mamahalin pa. Jiao. Ang tanging hiling ko na lang ngayon ay huwag na tayong magkamali pa. Ang paglalakbay na ito ay natapos din sa wakas. Nandito na ba tayo? Nandito na tayo. Bakit hindi ka pa pumapasok? Gusto ko pang tignan ito ng sandali. Dati akala ko, sapat na ang makatapos ng high school. Tapos nasira ang exam permit ko. Akala ko hanggang dito na lang ang buhay ko. Ngayon nandito ka na. Nandito na ako. Dito ka na papasok sa klase mula ngayon. Mag-aaral. Makikilala ng maraming magagaling na tao. Baka hindi ka masanay. Baka maging sobrang abala ako. Ang pinakasalan ko ay si Song Shuyan. Hindi isang taong sa bahay lang iikot ang mundo. Humakbang ka lang pasulong. Nasa likod mo ako. Kung kailangan mo ako, nasa tabi mo lang ako. Hindi. Sabay tayong lalakad. Sige. Magkasabay. Ito ay regalo para sa bagong semestre. Kapag gumagawa ka ng mga artikulo at thesis, sulatan mo rin ako. Nandito ka lang sa lungsod. Bakit kailangan pa ng sulat? May misyon sa Timog. Aalis na ako. Wala pang formal na utos. Pero baka malapit na. Kahit saan ka man magpunta, bumalik kang ligtas. Pangako. Na-activate na ang ikalawang sequence. Unang konektadong lokasyon, Jiugang sa Timog Dagat. Pagdating mo sa eskwelahan, kumain ka ng mabuti. Huwag puro pag-aaral lang ang atupagin. Lola, opo, alam ko, walang gaanong kakayahan ang ama mo. Kunin mo itong kaunting pera. Salamat po, ama. Ipinapabigay ito ng ina mo. Mga sapin sa sapatos na ginawa niya mismo. Estudyanteng Song Shuyan, maligayang pagdating sa departamento ng panitikan ng Jingda. Ate Shuyan, estudyante ka na talaga ng Jingda. Shen Yu, nakapag-enroll na ako. Estudyanteng Song, magandang kinabukasan. Mula sa Lahua hanggang dito, parang napakahaba ng naging paglalakbay. Pero nakarating ka rito ng paunti-unti, mas malayo pa ang mararating mo.
Kaya patuloy lang sa paghakbang. Ang unang hakbang ay para sa sarili ko. Ang ikalawang hakbang, gusto kong makatulong sa mas maraming tao, maging ang espasyo man, o ang aklatan ng hinaharap. Hindi dapat, maging para lang sa sarili kong ginhawa. Sasamahan kita. Pinapatawag na ang mga bagong estudyante. Kailangan mo ring bumalik ng ligtas. Hintayin mo ako. Ang mga ito ay talagang makakapagpabago ng maraming bagay. May iba pang mga susi. Napaaga ang misyon sa Timog Dagat. Bumalik sa kampo ngayong gabi. Target na lokasyon ay Jiugang. Sisiguraduhin kong magagawa ang misyon. Unang yugto ng linya ng tadhana. Host Song Shuyan. Maligayang pagdating sa alon ng bagong panahon. Kung gayon, simulan na natin.